Ano nga ba ang ibig sabihin ng short circuit? Hello everyone! Ako nga pala si Lenu, isang registered electrical engineer, at welcome ulit sa another episode ng Jamantich. So recently, nabulabog na naman tayo sa isang balita na kung saan nagkaroon daw ng sunog sa DPWH. At ang major reason daw nito ay isang electrical short circuit. So ngayon, pag-usapan natin, ano nga bang ibig sabihin ng short circuit? Ang short circuit ay isang uri ng electrical fault na kung saan nagkakaroon ng pag-shortcut yung daloy ng ating kuryente. Isa nga yung short circuit sa pinaka-misuse na term sa electrical engineering. Dahil kadalasan, pag nagkakaroon tayo ng problema sa electrical, ang laging sinasabi nating reason ay short circuit. So para mas maintindihan natin guys, hayaan nyo ako na ipaliwanag sa inyo ano-ano nga ba yung mga different type of electrical problems. Ang electrical fault ay isang malawak na term na ang ibig sabihin sa electrical ay pagkakamali or problema. Ang mga pagkakamali na pwedeng mangyari sa isang system ay ang mga sumusunod. Una, maaring sobra o kaya naman kulang yung ating voltahe. Ito ay kilala sa mga tawag na under voltage or over voltage. Pag sobrang voltahe, nakakasama siya sa system, at pag kulang din ang voltahe, nakakasama rin siya sa system. Pangalawa, maaring sobra or kulang yung ating kuryente. Ito naman yung tinatawag natin na overcurrent or undercurrent. Kapag sobra ang kuryente, masama. Pag kulang din ang kuryente, masama. Etong mga overcurrent, ito yung resulta ng short circuit. Pag nagkakaroon kasi ng ganitong type of electrical fault, sumosobra yung ating kuryente. Now, pangatlo, maaring sobra or kulang sa frequency. So, ang frequency, pagdating sa electrical power system, napaka-importante po nito. Kasi maaring mag-shutdown yung ating mga planta kapag sobra-sobra tayo sa frequency at maaari din siya mag-shutdown kapag kulang naman tayo sa frequency. So, ngayon guys, hindi ko kayang i-discuss yan lahat sa inyo ng in detail. So magfo-focus lang tayo sa video na to about the short circuit. At ano nga ba yung mga reason kung bakit tayo nagkakaroon ng short circuit? O sige, mag-focus na tayo sa short circuit. Ang short circuit naman ay may 4 na uri. Number 1, meron tayong tinatawag na line-to-line fault. Ibig sabihin, nagkaroon ng problema yung dalawang linya. Pangalawa, meron tayong tinatawag na line-to-ground fault. So ibig sabihin, ang problema nangyari between linya and also grounding. Yung mga line-to-line at saka line-to-ground fault, kadalasan ang problem na yan ay nag-e-exist because of insulation failure. Kaya sa mga system natin, pag nagkakaroon tayo ng insulation failure, pag naghatak tayo ng wire, may sugat pala yung wire natin, tapos sa katagalan, nagkakaroon ng deterioration, tumama siya sa tubo, tumama siya sa another na linya. So yun yung mga pwedeng mangyari. Line-to-line, line-to-ground. Ngayon guys, yung pangatlo, tsaka yung pang-apat, hindi siya masyadong common pagdating sa mga residential, no? And common siya kadalasan sa mga overhead na mga distribution lines natin, sa mga transmission lines natin. The third one is yung tinatawag natin na double line to ground. So, ibig sabihin, ang problema, may dalawang linya, tapos may involved na isang ground. And the last one is yung tinatawag naman natin na three-phase or symmetrical fault. Pero kung pag-uusapan natin yan, yung double line to ground, tapos yung symmetrical fault or yung three-phase fault, napakababa lang rin ang chance na mag-exist yan. Dahil ang pinaka-common nga is yung line to ground, then yung line to line. So mga good examples about line to ground fault or line to ground na problem, mga distribution lines po kapag sobrang lakas ng hangin, yung mga conductors po kasi natin dyan is bare. So meaning wala siyang insulation. Kaya pag tumama yung ating mga puno, so sometimes nakikita nyo, di ba? Nasusunog yung puno natin, nagkakaroon ng little sparking and so on. So pagdating naman sa mga examples natin ng line-to-line, sa common household natin, kapag yung electrician natin, nagkamali siya ng pagwa-wiring, so pagbukas siya ng breaker, biglang may pumutok, and so on. O kaya naman sometimes, kapag magsasaksak tayo sa outlet, sumasabog or pumuputok siya. It is because of overcurrent. Yun yung tinatawag na short circuit. Kaya ayun guys, sana marami kayong natutuhan sa video na to. Kayo ba, sa tingin nyo, ano yung reason kung bakit nagkaroon ng short circuit na nag-result sa sunog? Insulation failure ba siya? Line-to-line problem ba siya? Line-to-ground problem ba siya? Or etc. Let me know your thoughts. Again, this is Engineer Diamante. Magkita-kits na lang tayo sa Tuktok ng Tagumpay.